When you smile, everything's in place. Waited so long to make no mistakes. All I want is you back. Ang sarap pakinggan ng musika, no? Lalo na kung ang mga salitang namumutawi sa kanilang mga puso't isipan. Tara't tuklasin natin ang hiwaga ng salita gamit ang gramatikong pamamaraan. Ako si Loretta Piñano. Alam niyo ba na ang mga salita ay kanlungan ng mga kahulugan? Makapangyarihan ang isang salita. Sa katunayan, sa pagsasama-sama ng mga titik upang maging salita, nakakulong rito ang isang natatanging kahulugan na hindi maaaring tumbasan gamit ang ibang salita. Halimbawa, ang salitang pag-ibig ay nangangahulugang pagtatangi o pagmamahal. Hindi ito maaaring tumbasan ng ibang kahulugan tulad ng pagkainis o katatawanan dahil ang salitang pag-ibig ay nauukol lamang bilang kanlungan ng kahulugan ng pagtatangi o pagmamahal. Kung gusto mong magpahayag ng iyong mga nararamdaman sa isang tao, dapat angkop ang mga salitang gagamitin mo. Halimbawa, sasabihin mo sa taong mahal mo na mahal mo siya. Pero nang sinabi mo na sa kanya na mahal mo siya, ang sinabi mo, ang pangit niya. Tamang salita para sa tamang iniisip o saloobin. Mahalagang maunawaan ng bawat isa na sa pakikipagtalastasan, mahalagang maunawaan na may mga karampatang salita na nababagay sa bawat pakikipag-usap. Tulad halimbawa ng panliligaw. Hindi ka maaaring gumamit ng mga balbal na pananalita para lamang magpahayag ng iyong nararamdaman. Tulad halimbawa nito, "Yo, girl lalo, na-eklabos mo ang puso ko." Sa halip, ito ang isa sa mga nararapat na sabihin mo. Kung saan nagtatagpo ang imahinasyon at ang katotohanan na bang ikaw ay gising, doon na lamang kita maaaring mahalin. Kaya't importanteng malaman ng mga Pilipino ang pag-aaral sa gramatika ng mga salita. Kaya simulan natin ito sa pinakasimpleng paraan. Magsimula tayo sa mga kayarian ng mga salita. May iba't ibang kayarian ng salita. Payak, may lapi, tambalan, at inuulit. Masasabing payak ang isang salita kung ito ay hindi nilalapian. Halimbawa, aral, lupa, saya, awit. Alam niyo ba na ang mga salitang paro-paro, bahaghari, balat kayo, at gamo-gamo ay walang pinagkaiba sa mga salitang basa, sulat, lapis, at araw. Dahil ang mga salitang ito ay walang panlapi, at ito ay mga salitang ugat. Ang ikalawang uri ng salita ay ang may lapi. Nangangahulugan lamang ito na ang payak na salita o salitang ugat ay nilapian. Alam niyo ba na sa lumang gramatikang Filipino ay may tatlong panlapi? Ang unlapi, ang gitlapi, at ang hullapi. Pero sa makabagong gramatikang Filipino naman ay nadagdagan ng dalawa, ang kabilaan at ang laguhan, o mas kilala sa salitang laguman. Sa gramatikang Filipino,
Ang dalawang salitang pinagsama ay tinatawag na tambalan. May dalawang uri ang tambalan, ang tambalang di ganap at tambalang ganap. Trivia lang. Sa retorika, ang dalawang salitang pinagsama ay tinatawag na idioma. Ang tambalang di ganap ay isa sa mga uri ng tambalang salita kung saan hindi nagbabago ang kahulugan kahit ang dalawang salita ay pinagsama. Halimbawa, bahay kubo, isang uri ng tahanan. Ang tambalang ganap naman ay isa sa mga uri ng tambalang salita kung saan nagbabago ang kahulugan ng dalawang salitang pinagsama. Halimbawa, balat sibuyas na ang ibig sabihin ay maramdamin at anak pawis na ang ibig sabihin ay mahirap. Araw-araw, gabi-gabi, minu-minuto, sigu-segundo. Yan ang mga halimbawa ng mga salitang inuulit. Sa mga salitang inuulit, maaari nating ulitin ang ilang mga bahagi nito. Halimbawa, araw, aaraw, ulan, uulan, tayo, at tatayo. At ang mga tawag dito ay mga inuulit na di ganap. Kung ang buong salita naman ang uulitin, halimbawa, araw, araw-araw, ulan, ulan-ulan, tayo, tayo-tayo. Ang tawag naman sa mga ito ay inuulit na ganap. Atin muling balikan ang iba't ibang kayarian ng salita. Payak na mas kilala bilang salitang ugat. May labi o mga payak na salitang nilalabian. Tambalan na may dalawang uri. Ang tambalang ganap at tambalang di ganap. At ang inuulit na may dalawa ring uri. Ang inuulit na ganap at ang inuulit na di ganap. Anong nakasulat dyan? Mutiya! High touch naman yan. Alar, alibata kaya yan? Ngayong alam na natin ang iwaga ng salita gamit ang gramatika, sana may natutunan kayo. Ako si Binibining Loretta. Magandang araw! Ano nga ba yan? Ano bata? Alibata. Ako naman. Alibata. Saan ko galing yan?